Jr. ay nasa critical ng kalagayan dahil sa isang matinding sakit. Ilang source ang nagsasabi na posibleng hindi na makabalik sa tungkulin si Kuting, isang development na agad nagdulot na matinding ingay sa publiko, lalo na sa mga matagal nang bumabatikos sa kanyang pamumuno. Sa gitna ng kanyang paghihirap, umalingaw sa social media ang mga salitang karma at paniningil ng tadhana. Hindi na napigilan ng ilang mamamayan ang magdiwang. Naniniwalang ito na ang katapusan ng pamumuno ng isang pangulong binabansagan nilang bangag, idutil at walang pakialam sa tunay ng kalagayan ng bansa. Para sa kanila, ito ay hustisya, isang senyales na kahit ang pinakamakapangyarihan ay hindi ligtas sa batas ng kalikasan at katarungan. Habang tikom pa rin ang bibig ng palasyo, lalong umiinit ang tensyon at usap-usapan tungkol sa posibleng pagbabago ng liderato. Kung matutuluyang hindi makakabalik sa si Marcos sa kanyang pwesto, isa itong makasaysayang pag-ikot ng kapangyarihan at posibleng simula ng panibagong kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa lang ang malinaw, galit na ang bayan at hindi na ito basta-basta mapapatahimik pa. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa masulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, may magpapaalam. Sino ba tong magpapaalam na to? May magpapaalam na. Sino kaya ito? Ito ba ay ito ba ay dahil ay na-overdose na siya? Ito ba ay dahil medyo nasobrahan? Overdose na sobra, ni isa lang pala yun. Sorry. O ito ba ay lalaki o babae? Ito ba ay isang malapit sa Pangulo? Ito ba ay Pangulo? Eh naku, yan ang pag-uusapan natin ngayon na magpapaalam. At eto nga no, mga kabanateros no, at tawag dito, may mga panonoorin ho tayong mga video dito na kung saan etong si